Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Pisces sa buong period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka linman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, ang bida natin na ito. Kunin nyo lang yung description na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So, i-describe ko yung bida. Tingnan nyo kung kayo ba to or kakilala nyo or person nyo. Basta yung bida natin ay babae. Pwede rin naman sa lalaki kung introvert siya, pero mas tatama tong reading natin sa babae. Okay? May anak na siya. Kung wala pang anak, di ba kakasal na siya? Pwede ring mayaman. Kung di mayaman, may business. Kung walang business, may career. Pwede ring boss siya. Or ito yung boss ng iba sa inyo. Ano to? Ba't may 4 of Pentacles tayo? 4 of Pentacles, nasundan ng 5. Pero at least maganda to. Ano kaya tong 4 of Pentacles? Sino to? Ba't may lalaki dito? Possible other person pero lalaki. So, tingnan natin kung sino tong lalaki dito. The sun din to. Ay, snake. Di kabit to. Sad to say, may kabit siya, oh. Andito pa yung bouquet. Pwedeng may ligawan factor na nangyayari. Possible, ligawan pa lang to. Parang landian. So, may third party tayo. Oh, ito kasi magmumukha na siyang pleasure. Ito, communication. Ngayon, nandito tong 4 of Pentacles. Medyo selfish yung tao or pinapahalagaan lang niya ang sarili niyang self-interest. Hindi niya naisip yung possible consequence na magiging action niya, at lalo't kasal na siya o may anak na siya. So, ano na lang isipin ng asawa niya, kasi more like may asawa yung bida natin. Tapos ewan ko, ang dating may kalandian siya dito. Ito, flirty guy. So, LDR siguro sila. So, ito nga ay happiness o overindulgence, pleasure, o nandito pa yung the sun, pare sila. Itong taong to masayahin kasi nandito yung the sun, or napapasaya niya yung babaeng to. May pagka humorous, joker, ano ba?
nagbe-bring siya ng excitement dito sa babaeng to. Siguro gwapo siya, maputi, or famous, or maraming follower. Ewan ko kung ano meron sa kanya, pero mukhang gusto rin ng babaeng to, itong lalaki. Charming siguro. O generous. But again, dito to. Ito, ligawan factor. So, magka-chat pa lang sila o naglalandian pa lang. Hindi pa yan yung confirm na third party. Pero again, patungo na rin doon. OMG. Ayun. Anong possible outcome ng ganitong klaseng sitwasyon, diba? Ay, grabe rin, oh. Andito na yung 7 of Swords. Diyos ko. Tingnan natin yung susunod. Oh, 10 of Cups. Ito pala yung 10 of Pentacles, oh. Teka. Hindi ko na nasabi itong 10 of Pentacles. Nag-focus na lang ako dito. Saka dito. Ayun, may iiyak nga dito, oh. Nakalimutan ko nang i-explain. Nandito yung 5 of Cups. So, dahil sa selfishness ng babae, may iiyak. Pamilyado nga siya, oh. Malaki chance kasal to. Pamilyado, kasal pa. May iiyak dun, oh. O magre-regret. Pero again, pumunta tayo dito sa possible outcome. Ganda naman yung naging outcome natin, oh. Tingin ko dun sa 5 of Cups, ang magiging sad yung partner niya. Siguro makukutuban or mahuhuli niya yung partner niya na may someone else. Kasi nandito na to, oh, 7 of Swords. So, malaki ang chance na sa 5 of Cups iiyak yung partner dahil nga malalaman niya yung about sa flirtationship, or who knows, baka mag-level up into a relationship at yun nga, mabuking siya ng partner. Pero since nandito tong 10 of Cups, buo pa rin ang pamilya. So, ibig sabihin, ang pipiliin nitong babaeng to ay yung pamilya niya pa rin. Kasi nandito rin tong 3 of Pentacles na ito ay card ng collaboration, teamwork, cooperation. Ito, plans. So, ang dating, ito try pa rin i-work out ang relations sa kabila ng cheating. Okay? Na nangyari sa ganitong sitwasyon na kahit nabuko, maayos pa rin. Anyways, siguro alang-alang na lang sa mga anak. Kaya ayun, ipag-ayos pa rin yung lalaki. Ito yung clue natin. Okay? Ito yung possible partner na Pisces sa kwento na to. Taurus, Capricorn, or Scorpio. Kung di tumama sa inyo tong reading, di baka tumama sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito yung possible zodiac sa inyo. Cancer ulit,
Taurus. Yung isang description. So, same instruction. Kung dito tumama sa inyo, di baka tumama sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So, may someone dito na red ang buhok. Reddish o brownish or orange. Australian, no? So, foreigner. Siguro, kung hindi literal na Australian, ay foreigner na lang in general. Or baka may someone na nasa Australia. May someone na matangkad. So, yung clue natin dito, diba? Mag-lovers, yung third party. At yung kakilala ng iba sa inyo. Kung di applicable sa inyo, di baka dun sa kakilala ng iba sa inyo. At ang uli, baby face. So, may someone na baby face. So, ngayon, tayo ng ibang detalye dito sa susunod na deck. Ibang senaryo naman. Dalawa pa lang. Ano to? Four of Pentacles. Pero baliktad. Oh, umulit yung Four of Pentacles. Di magkarugtong lang tong kwento. Basta may umulit na card. Karugtong sila. For this time, naging baliktad yung Four of Pentacles. So, maganda ba to? Ito, ano to? Knight of Pentacles. Baliktad naman. Ito, baliktad din. Eight of Swords. So, may Hierophant tayo, no? Kasi kanina, diba, nagkabalikan. Yung future outcome natin. Yung susunod pa doon sa part na yon. Ito na yung commitment card, diba? Or counseling. Ngayon, nandito tong ano, Four Pentacles nga. Kasi kahit upright or reversed siya, card pa rin siya ng greed. Sabagay, case to case basis. Ay, nakalagay pala dito, greed. Feeling stuck. OMG. Kasi may someone dito na ano may pagka-selfish. So, probably yung babae. Possessive. Controlling. Ngayon, nandito naman tong Knight of Pentacles natin. Maganda sana kung ano. Pride siya, no? Kaya nang baliktad naman. Kasi ang dating sa akin, dahil may pagka-greedy yung babae, maaring mahirapan siyang i-let go yung kabit niya. Although nagkaayos na sila ng partner niya. Kasi malaki ang chance na uulit siya dito Baka mag-connect ulit silang dalawa. Maging somewhat dishonest
ulit yung babae. Ngayon, nandito tong ano, 8 of Swords, oh. So, ang possible outcome natin, ito na yung ending. Baliktad. Baliktad na 8 of Swords. So, ang dating sa akin, ang possible outcome nito maganda kung na lang natin, no? Clarify natin, sumakit din ulo ko. Ito. Niisip ko kasi kung ano yung freedom dito freedom ba dun sa kabit or freedom sa asawa niya. Kasi maulit na naman, may ending nga. Painful endings. Stabbed in the back, Diyos ko po. May re-release daw dito So, ending. Ito, lack of cooperation. Ito yung next action. Either aalis na siya sa magulong sitwasyon yung babae. At siseryosohin niya na yung asawa niya or hiwalayin niya yung asawa niya at sasama na sa kabit. So, maganda kung clarify natin to. Itong 10 of Swords. Kung ano, tawag dito, ano yung ending dito? Sa kabit ba? O doon sa original? Lucky. Tingin ko gagawin naman niya yung sa tingin niya ay tama. Buti na lang. So, ang possible ending natin, di ba magre-reconnect sila ulit nung kabit. So, for some reason, nung nag-reconnect sila, parang dun siya natauhan na mag-focus na lang dun sa asawa at anak niya or original niya kaysa paglaban niya itong maling relasyon. Kasi nandito yung morality, Lily. Ito yung resolution. Ito yung negotiation. O virtue, nakalagay pala dito. So, tingin ko gagawin niya yung sa tingin niya ay tama. Yung babae. Which is
iwan na yung kabit, 'di ba? At mag-stick na lang sa pamilya niya or sa original niya kung walang anak. Pero malaki chance may anak sila eh. So kung di man kasal basta may anak, edi pasok pa rin. O pwedeng kasal pero walang anak, pasok pa rin. O pwedeng both, kasal na may anak pa. So magkarugtong lang sila eh. Kaya tutuloy na ako dito sa last deck natin. Babasahin ko na lang tong part na to. Kukuha lang ko ng 3. Ay, nakabukas yung isa. Kuha lang ko ng 3. Ay, bukas din. Anyway. So may bukas. Di ko alam kung ano. So ulitin ko, kukuha lang ko ng 3 cards. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. General advice na to for this whole period. So sabi, protection. Create a safe space within this circle. You are protected and empowered. Guidance. Seek guidance from within. The answers you seek are in the cards. At ang huli, mysteries. So sabi, teka, masyadong maliwanag ito. Unlock ancient secrets the past holds. The keys to your future. Oh, key na nga to. Key pa doon. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.